Napakalaking sampal ho sa pagmumuka nitong si Marcos Jr. Yaang petition na yan kaugnay sa isinasagawang impeachment dyan sa House of Representatives dito kay Vice President Sara Duterte. Mantakin nyo ho mga kababayan, nasa kalagitnaan tayo ng krisis ngayong mga panahon na to. Tapos, dyan sa Korte Suprema, ang pag-uusapan nila impeachment ni VP Sara. Gayong alam naman ng judiciary na kontrolado ng administrasyon itong si Marcos Jr. ay itong mga walang yang congressman na to na di umano tumanggap ng envelope o di naman ho kaya maleta dito kay Zaldico. Pero bago ang lahat ng yan, siyempre, birthday ho nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman ho maaari na hindi ho natin siya batiin dito sa video na to. Siguro 3 araw na birthday celebration para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Muli, maligayang kaarawan sa tatay ng bayan, ha? President, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Muli, nagpapasalamat ho tayo sa pinakita niyang pagmamahal sa ating mga kabataan, sa pinakita niyang dedikasyon sa kanyang trabaho nung siya pa ang presidente, at nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ipinakita niya sa bawat isang Pilipino na meron pang pag-asa. Basta magkaroon lang tayo ng prinsipyo at paninindigan. Auntie Claire, nakikita mo ba to? Ito. Ito ang hindi mangyayari kay Marcos Jr. pagkatapos niyang maging presidente. Walang mag-e-effort na vlogger sa kanya dahil yung mga yan wala nang tinatanggap sigurado. Wala nang maleta eh. Walang mag-e-effort sa kanya na bumili ng kung ano-ano, makapagpakita lamang ng talagang sinserong suporta para dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala. Sa mga vlogger ngayon, yung mga maaangas na vlogger ngayon itong si Marcos Jr., ano lang yan, sip-sip lang yan dahil merong nahuhut-hut kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito taas noo tayong masasabi, ni minsan, hindi ho tayo tumanggap ng kung anumang pabor dito kay Tatay Digong. Siyang beses lang ho natin siya na-meet, pagkatapos ho nun wala na. Wala ho tayong natanggap kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil sa ipinakita niyang pagmamahal sa sambayan ng Pilipino, kahit hindi na siya presidente, kahit malayo siya ngayong mga panahon na to, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagmamahal at suporta dito kay Tatay Digong. At dahil dyan, maraming salamat PRRD. Mabuhay ka. Happy birthday. Nawa biyayaan ka pa ng another 81 years ng Diyos ng Tadhana. At marami nang nag-aabang sa iyong pag-uwi dito sa Pilipinas. Totoo ho ito, hindi ho ito fake na tawag dito, cake. Pero hindi ho tayo mahilig sa cake. Kumbaga, ano lang natin yan, prop. Para siyempre, saan ba naman ho kayo nakakita ng birthday na walang cake, di ba? Kahit na wala dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit daw red? Bakit hindi daw blue? Yung chocolate pistachio o kung ano pa mang berde. Pag nagberde tayo, dahil naka-green screen tayo, baka hindi nyo na ho makita pag nagberde tayo, kaya nag-red na. Kulay din naman ho ni Tatay Digong yung pula na yan. Kahit tingnan nyo ho nung 2016, kulay niya ho yung pula na yan. Ginamit lang ni Bangag, nung nagdaang eleksyon, pero kulay ho talaga ni Tatay Digong, kulay pula. Pati ba naman kulay? Binibigyan nyo ng kulay? Nakamato ka. Maligayang kaarawan sa ating pinakamamahal na Tatay Digong. Comment na ho kayo sa baba. I-share nyo na ho itong video na to. Hindi natin, ang dami na ho nating video greetings kay Tatay Digong. Sana kahit isa man lamang mapanood ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ito man ang napanood ni Tatay Digong, maraming salamat PRRD sa ipinakita mong pagmamahal sa bawat kabataang Pilipino. Sa kanya ho talaga yan. Kung wala si Tatay Digong, baka ngayong mga panahon na to, wala na ho tayong maisip na pag-asa. Kung sakaling ngayon talamak ang illegal na droga, talamak ang kriminalidad. Tabi ko na ho muna natin to. Pero dahil meron ho tayong nakitang halimbawa na ipinakita ni Tatay Digong, nasa likod ng utak natin na kung sakaling merong maupo na kagaya niya, malaki pa rin ang tsansa na mabalik ho yung kapayapaan, di ba? Pag yung paglaganap ng illegal na droga, meron pa pag-asa. Napakahabang segue nun. Pero bago yan sa like at sa subscribe, syempre, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Para sa mga Talyanista at Ensaymada, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Magbago na kayo.
Tipong alam nyo naman na walang kwenta yung sinusuportahan nyo. Puro sabaw-sabaw ang ginagawa. Diba? Ano ngayon yung tipong pagka ikaw, vlogger, hindi ka pa namulat dito sa mga sa bagay, mahirap imulat yung mulat na. Mahirap gisingin yung gising na. Diba yung mga yan, kumbaga, nagtutulog-tulugan yung mga yan dahil merong perang natatanggap sa administrasyon na to. Pero pagka wala na, yun na nga ho mga kababayan. Ito na, rerekta ho tayo dito sa panibagong sakit ng ulo ng Malacanang. Diyan sa isinampang petisyon na yan ng ating mga magigiting na abogado, pinangunahan itong si Attorney Shirley Tuturion at kasama niya ho dito itong si Attorney Vic Rodriguez at itong si Attorney JV Hinlo. Sila ho yung ating mga nakita doon sa mga press con kaugnay dyan sa isinampang petisyon na yan sa Korte Suprema. Panoorin ho natin ang balita na to. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo ng mga abogado para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Yan. Nakasaad sa kanilang petition for certiorari with prayer for TRO ang pagkwestiyon kung maaring payagan ang Kamara na ituloy ang pagdinig. Umaasa ang petitioners na pakikinggan ng kataas-taasang hukuman ang kanilang mga kahilingan. Napakatindi ho nun mga kababayan, di ba? Yung hindi ba nagagalumihanan ang administrasyon na meron ng grupo na nagpunta sa Korte Suprema para ipatigil itong napakalaking kalokohan na to na nangyayari ngayong mga panahon na to. Impeachment ni VP Sara sa kalagitnaan. Yung tipong, eto ho mas malala pa ho ito sa pandemic. Ito yung tipong lumilibel sa lockdown na problema natin eh. 'Di ba? Kung yung uncertainty ng mga panahon na yon siguro 1 to 100 nasa nasa 95. Dito ho nasa 90 tayo eh. Dito meron lang tayong kalayaang lumabas. Wala lang lockdown, pero itong pagsipa ng mga presyo ng mga produktong petrolyo, yun hong ika nga parang ang dating sumasakal sa atin ngayong mga panahon, especially doon sa ating mga kababayang mahihirap. Ngayon, itong petition na to, pag-uusapan sa Korte Suprema. Siyempre, hihingan ng sagot ang mga mambabatas, yung mga walang yang mga magnanakaw na congressman, diyan sa inihain na petition na yan sa Korte Suprema. Diba? Tatanungin sila. Pasasagutin sila diyan sa petition na yan. Hindi ba ho sila nahihiya? Hindi ba ho nahihiya ang administrasyon na to ni Marcos Jr. na kung saan alam ng judiciary, alam ng Korte Suprema na kayang patigilin ng Malacanang itong kalokohan na to. Pwedeng i-delay ng Malacanang ang kalokohan na to, pero wala ho silang ginagawang aksyon. Diba? Yan ang pinag-uusapan sa Korte Suprema. Impeachment ni VP Sara. Imbis na yung mga pulisiya na dapat sana ay nakakatulong sa ating ngayong mga panahon na to, imbis na yung makakapagpababa ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin, imbis na yun ang pinag-uusapan, yung well-being ng mga ordinaryong Pilipino, pinag-uusapan sa kalagitnaan ng crisis dyan sa Korte Suprema ang impeachment ni VP Sara. Palakpakan ho natin. Di ba napakalaking sampal sa pagmumuka ng administrasyon ni Marcos Jr. Napakalaking kahihiyan sa Korte Suprema ang ginagawang pagmando na to ng Marcos administration sa krisis natin sa politika dahil napaka-watak-watak ng Pilipinas ngayong mga panahon na to, sa krisis natin sa napakaraming bagay ho ngayong mga panahon na to. Di ba? Let me be clear at the outset. This petition is not about placing Vice President Sara Duterte above accountability. It is about ensuring that accountability remains constitutional. Impeachment is a grave constitutional process. It is not a political free-for-all process. Ayun ho mga kababayan ang mga punto de vista nitong si Attorney Shirley Tuturion. Pagkatapos ho natin dito, sesegue ho tayo dito sa teka lang ho, tanggalin ko lang to. Yan. Pagkatapos ho natin pinanood yung itong press ko ni Auntie Claire, pupunta ho tayo dito sa panayam ng SMNI dito kay Attorney Trixie Cruz Angeles. Unahin na ho muna natin itong si Lucaret. Pari na po akong tumanggap ng mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch Plus.
Hi, good afternoon, Yusek. During the Senate hearing yesterday on the impact on the Middle East crisis, Senator Bam Aquino questioned government officials on why did the government stop short of calling for a state of emergency. As sabi niya po, yung national energy emergency ay hindi naman po pwede price freeze. Hindi tayo makakapag-price freeze dito hanggang monitoring lang. So he wants to know the wisdom of why the government decided to choose national energy emergency rather than a state of emergency. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At Anti-Claire Anti-Claire. Ako, ayoko na eh. Anak ng toko ang pag-aaral yan. Wala pa ba natututo sa inyo? Pambihira, mula Lunes hanggang Biyernes, wala kang ginawa po. Aral lang ng aral. Wala eh. Papa, hanggang sa ngayong mga panahon na to, naghihikaos na ang sambayan ng Pilipino. Aral pa rin tayo? Naglalakad na ang mga ordinaryong Pilipino dahil wala nang masakyan, dahil puro strike, dahil sa mahal ng presyo ng krudo. Aral pa rin tayo? Baka hinihintay ho nito mga to, yung mga malawakang kilos protesta. Doon pa lang ho siguro matatapos yung pag-aaral nila. ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taumbayan. So hindi po natin sinasabing hindi magpa-price freeze, pero ito po ay inaaral. So masasabi pa rin po nating may ngipin pa rin yung pamahalaan pagdating dito sa National Energy Emergency. Opo, at maaari po Ay, naku, magsagawa ang ating pamahalaan ng kanilang katungkulan at nang hindi lalabag sa batas. Ma-unlock natin ang mga funds na dapat natin magamit nang naaayon din sa batas. In another topic lang po, si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from? And ano-ano pong gain or legacy ng administration ang posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna. Aray ko, napaisip si Ante. Baka daw yung mga gain ng administration mawala sa susunod na administration. Aray ko. Ano kaya yung gain na tinutukoy na yun itong si Marcos Jr.? Bangag talaga. Pagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Ligasiya. Anak ng toko, yung susunod sa kanya, siya magpapakulong doon sa mastermind. Wag ka, sabi mo kay Marcos Jr. kung yun ang kinababahala niya. Yung ligasiya niya na yun na hindi mapagpapatuloy yung pag-iimbestiga diyan sa mga maanumalyang flood control. Yung susunod sa kanya, siya ang magpapakulong doon sa mastermind. Okay? Kalmahan mo lang, sabihin mo sa kanya. Hindi Ano po pa? biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Walang infrastructure. Walang mga groundbreaking na kailangan ituloy. Yung mga flagship project, wala. Kasi lahat ng naumpisa ni Tatay Digong, kung hindi na itigil, anak ng toka, sobrang delay. Lahat ng ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, yarin lamang birthday niya ngayon. Remind lang natin tong si Auntie Claire kung ano nagawa ni Tatay Digong na tumigil dito sa bangag administration na to. War on drug. Peace and security. Peace and tawag dito yung stability. Yeah? Lahat po yan naitigil. Lahat po yan Duterte legacy. Ngayon, kaliwat kanan ng kriminalidad. Kahit saan, sumisingkot sila dyan sa sidewalk. Meron nagpupulburon, meron di ba? Ano pa? Yung mga flagship project na nakaschedule na matatapos sa 2028, hindi na matatapos. Manila Subway, inumpisahan niya sa panahon ni Tatay Digong. Ano nangyari?
Hindi nga naitigil, na-delay naman dahil dyan sa mga unprogrammed appropriation. Yung mga foreign assisted project, itinigil. Hindi, kinuha yung pondo, ilinagay sa mga unprogrammed appropriation. Di ba? Ilinagay doon yung pondo. Di ba? Ilinagay sa mga flood control project. Napakaraming inumpisahan ni Tatay Digong. Ang daming gains ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating sa independent foreign policy, respetado ang Pilipinas sa buong Southeast Asia. Kaibigan natin lahat. Lahat gusto makipag-komersyo dito sa bansa na to. Anong nangyari? Nagpakaaso si Marcos Jr. sa Amerika dahil natatakot siya na makapalitan, maghanap ng kapalit o di naman kaya hindi natin alam kung anong dealings niya. O baka pera, hindi natin alam. Di ba? Napakaraming naumpisahan sa panahon ni Tatay Digong na dito sa administrasyon na to, naitigil lahat. Okay? Hindi. Langya ka. Birthday ngayon ni Tatay Digong, ayaw ko mag-init ang ulo ko. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita Ang di malilimutan ni Marcos Jr., yung pansit at tamtax. Yung ating OFW na nakasurvive tapos namatay tapos nakasurvive. Yun, hindi niya makakalimutan. Yung pagiging bangag ng amo mo. Yung pagiging utal yung magsalita. Ha? Sika. po natin. Katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Napaka-hindi na ako Mabilis na paggalaw. Anong mabilis na paggalaw? Anak ng tokwa, wala nga tayong makitang langis ngayong mga panahon na to. Buti na lang dumating si Sarah Sky. Stress na stress. Stress na stress yan, te. Anak ng tokwa. Ang mahal-mahal na setup mo, tayo isang mic at isang camera lamang, binabalagbag kita. Di ba, saan ka ba naman nakakita? Meron kang lighting sa background mo. Meron kang napakagandang mikropono. Meron kang mga mamahaling lente na kung saan ang kuha sa'yo talagang, di ba? Ganda ng kalidad. Ganda ng setup nyo. Tapos ang babalagbag sa'yo, vlogger lang. Di ka ba naiiyaan yan? Ito po ang masasayang. Kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy itong naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahina. Ang hindi lang ipagpapatuloy ni VP Sara dahil siya magiging presidente, yung mga party sa Malacanang, fireworks display, party ng mga adult party, di ba? Pagsinghot ng mga tao dyan sa Malacanang, yun, hindi ipagpapatuloy ni VP Sara yan dahil hindi adik yun. Pero ang sigurado kung magpapatuloy dito, madam, maraming makukulong na kawatan. Yan ang sigurado ko sa iyo dyan. Kaya ikaw, ante, siguraduhin mo. Malinis ka pagbaba mo. Sa dami ng basurang ibinato mo kay VP Sara, may kalalagyan ka sigurado. I mean, lalabas at lalabas ang baho mo, walang mangyayari sa iyo masama. Lalabas at lalabas ang baho mo kung sakaling meron kang kalokohang ginawa. Hinayang po talaga. Dahil baka mamayagpag, muli, ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan, papanagutin ang dapat na managot. Sunod po na katanungan, Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Ma'am, sabi po ng Pangulo nung nakaraan na magkakaroon ng tupad program ang gobyerno para dun sa mga driver, yung mga nasa transport sector na naapektuhan po nitong oil crisis. Ano po yung magiging latag dito ng gobyerno? Paano po? Sa ngayon po ay fina-finalize pa lang po ito. Sa ating pong pinarating, nagkaroon na po ng meeting kahapon at magmi-meeting pa po muli kung ano po ang dapat na guidelines at kung paano po ito maipapatupad. So, ngayon po ongoing po ang deliberations patungkol po dito. Ma'am, magkakaroon po ba ng panibagong pagpapalit sa leadership ng ibang department?
Hindi pa po na ipapaabot sa atin kung meron sa ngayon. So far, tiwala pa naman ng Pangulo sa lahat ng head ng departments. Opo. Thank you po. Salamat po. Sunod na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon po, Yusek. Sa dami po ng issue ngayon, Yusek, na kinakaharap ng ating bansa sa ekonomiya, fuel crisis, politika, ano po ang top priority ngayon ng Malacanang? At kung meron po, ano po ang hindi muna tututukan? Sa Pangulo po, sa paningin ng Pangulo at ng administrasyon na ito, lahat po ng issue ay dapat tutukan. Pero syempre po, ang inuuna sa ngayon ay kung paano po natin maiibsan ang impact ng nangyayari po sa Middle East. Pero lahat po ng issue na nakalatag, hindi po ito pwedeng tulugan. Hindi pwedeng natin sabihin, pabayaan muna natin itong issue na to at ito muna po. Lahat po ng issue na nakalatag dito ay dapat tinututukan. Yan. Tutukan lang. Tutok lang ng tutok. Tutok lang ng tutok, ante. Ma'am, follow up. Sa lahat po din nangyayari, anong isang bagay na maaring pwedeng igarantiya ng gobyerno sa publiko ngayon? Specific po, ma'am. Garantiya sa lahat ng bagay? Opo. Sa mga nangyayari ngayon, ma'am, Okay. ano pong pwedeng ibigay ninyong garantiya sa ating mga kababayan? Kitang-kita po natin kung paano magtrabaho ang Pangulo. Hindi nagbabakasyon kung hindi nagtatrabaho. Ang garantiya po ng Pangulo, ang presence po niya, ang mga utos po niya, ang mga polisiya na inilalatag po sa taong bayan. Ano? Yung pag-aaral niya. Anong pulisiya? Yung pulisiya ba niya pagpasok ng krisis, liparan yung presyo ng mga produktong petrolyo? Yun ba ang pulisiya? Nakanan po akong pulisiya yan. Nakikita Kung ganyan ang pulisiya niya, sabihin mo sa kanya na. po natin. Siya na nga rin po, uulitin po natin, garantiya na ang pondo ng bayan ay gagamitin sa tama para sa taong bayan, para sa proyekto ng gobyerno. Salamat, Yusek. Salamat po. Sunod na katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, good afternoon. Despite the apparent interventions ng gobyerno, hindi pa rin naman natin maiiwasan yung mga detractors na nagsasabing baka yung ayuda na pinamimigay ay madaan sa pagbubulsa ng o sa korupsyon. Ano po ang masasabi ng palasyo dito? Yan naman po ay puro haka-haka. Puro pang-iintriga. Kung meron silang nais na malaman at meron silang duda, di sila na po mismo ang mag-imbestiga. Sa ngayon po, hindi po iniisip ng Pangulo yung mga ganyang klase ng intriga. Hindi panahon ngayon ng pang-iintriga. Kailangan po natin ng pagtutulungan. Hindi po natin kailangan ng paninira, kung hindi pag-uunawaan. On another topic, a business organization said possible po ang work from home setup ngayon para makatipid lalo na yung mga private sector. Ano po ang maimumungkahi ng palasyo dito? Kung yan po ang magiging panukala ng mga private business companies, makakatulong po malaki yan. Pero siyempre po, hindi naman po didiktahan ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya kung nakikita po nila na ito'y makakabuti sa ating bayan, para sa interes ng ating mga kababayan, para makatipid din po sa fuel or sa produktong petrolyo, maganda po yung suggestion. Sunod po na tanong, Mads Moratillo, Net 25. Hi ma'am, related lang po dun sa tanong ni Rafi about the workers. Yung TUCP, nagkaroon sila ng panawagan ma'am na sana magkaroon ng 5,000 ayuda rin para sa mga minimum wage earner. Possible po ba to? Katulad ng sinabi natin kahapon, lahat po ng suggestion ay Pinag-aaralan. Studying is the name of the game. Yeah. Pinag-aaralan. Anong expect nyo? Ano yan matagal na pag-aaral ang gagawin natin dyan. aralin. Nothing is off the table. Nothing is Pero off the kailangan table. po natin unahin ang dapat na mauna na bigyan ng ayuda. Sino? Nauna na po natin binigyan ng transport sector. Yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. At inuuna rin po natin ang mga maaaring ibigay na tulong sa lahat ng kababayan. Hindi po ito namimili. Yung 50% discount sa MRT, LRT, libreng sakay. So lahat po na maaaring ibigay na naaayon din sa batas at kakayanin ng budget ng Pangulo ay rather ng gobyerno, ibibigay po yan.
Ma'am, can we get the reaction of the palace post? Yung Philippines daw po, yung kauna-unahang bansa na nag-declare ng national energy emergency. And also, can we get the reaction of the palace? Anak ng Petrang Garabata. Ano pa sasabihin natin? GG, good game. Wala na, finish na, nakanatoka. Yan ang testamento na ganun kahina, ka-weak itong presidente na to. Diba? Paano ba naman hindi magdideklara? Hindi niya ho pwedeng kontrolin ang presyo. Hindi niya pwedeng sabihin dito sa mga oligarko, huwag kayo magtaas ng presyo. Bakit? Kaibigan niya ho lahat yung mga yan. Anak ng tokwa. Paano pa sila magpopondo next election sa kandidato niya kung sakaling, di ba, double cross niya itong mga oligarko ngayong mga panahon natin? Hindi pwede. Baka nga meron na silang deal eh, di ba? Okay, kami nang bahala dyan. Next election, kayo nang bahala sa kandidato ko. Pwede. Nothing is off the table, ika. Di ba? Ano nakikita natin ngayon? Meron bang ngipin ang pamahalaan para protektahan ang interes ng mga mamamayan? Wala, base sa ating nakikita. Yung pagbibigay ng ayuda, hindi ho protection yun. Band-aid solution yun. Ang sinasabi ho natin dito, kung maaari, wala nang kitain muna, pansamantala. Alam ko, business yan eh. O di naman kaya hindi ganun kalaki ang kita kasi nasa krisis tayo. Pagka itong mga oligarko na to, pagka pinagpatuloy niya, katakawan nyo na yan, baka wala nang bibili ng gasolina sa mga istasyon nyo. Ay nako, wag naman sana, tayo hindi natin pinapanalangin na magkaroon ng malakihang problema sa Pilipinas dahil sa panggigipit na ginagawa ng administrasyon na to. Yung pamimigay ng ayuda, hindi yan solusyon para sa pinagdadaanan natin ngayon. Ang solusyon ho ay konkretong approach ng pamahalaan para mapatigil itong nagwawalang presyo na to. Matain natin itong halimaw na hindi natin malaman kung hanggang kailan magbawala yung presyo ng mga pangunahing produktong petrolyo. Yun ang, kung walang sapat na pangil ang pamahalaan, huwag ho kayong umasa na mapapakalma niya itong halimaw na to. Diba? Patuloy ho itong magwawala. Dahil kinakaya-kayanan lamang ng pamahalaan at kinukonsinti lamang ho itong mga oligarko na to dahil nga kaibigan nila. At dahil malamang sa susunod na eleksyon, meron ng deal itong mga walang yang to. Kaming bahala sa kandidato mo. The looming rotational brownouts and declining electricity supply. Bukod sa mataas na presyo ng langis, tag-init na rin po kasi at may mga ginagawa na po ba yung gobyerno para sa nagbabatang krisis, hindi lang sa langis kundi sa kuryente? Yung unang tanong, ano yung unang tanong? Yung Pilipinas, Lalim ng iniisip nito si Ante. Hindi siya makapokus. Mag-focus ka, Ante. yung first Okay. So, kung tayo po ang kauna-unahan nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Ibig sabihin po, itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. So inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa dulot nitong krisis sa Middle East. At doon sa, yung sa krisis sa kuryente, ma'am. Yes, oo. Kaninang umaga po ay nakausap po mismo natin sa Secretary Sharon Garin at ito po ang kanya naging pahayag. And I quote, "We issued department guidelines to allow electricity from cheaper fuel, generate more sources like coal and renewable energy. ERC has now suspended the electricity market so we can have more coal, renewable energy, and even Malampaya generated power. We are assisting renewable energy developers to complete their projects ahead of schedule. Around 500 megawatts na done na, according to Secretary Garin. Another 500 we're working in progress pa. All that and more para mabawasan ang posibleng itaas
ng presyo. As to islands, we're planning to get diesel for Napocor. Hopefully, it will be cheaper but lower grade oil para iwasan ang blackout sa mga isla. Siyempre po, mas maganda rin po ang mga solar companies ay makakomply sa kanilang mga obligasyon para makatulong din po. Sayang, no? Sayang yung solar farm na itinayo nitong si Congressman Libiste, no? Sana ngayong mga panahon na to napapakinabangan pero hindi daw na nabigyan ng mga karampatang permit. Kumbaga ika nga marami sigurong naglabi diyan sa business niya na yan kaya ganyan ang nangyari. Sayang naman, sayang. Salamat po. Sunod po na katanungan, Maricel Halili, TV5. Pinuliti ka eh. Good afternoon, Yusek. Yusek, sabi ng Iran, there won't be a negotiation for now. So mukhang malabo pa kung kailan matatapos yung gulo. Having said this, gaano po kalalim ang resources ng Pilipinas? And if, well, Hindi kasing lalim ng resources ng amo mo. Kanino ba yung News 5, MVP? Hindi kasing lalim yan. Kamag-alala, madam ha? the government has mentioned na naghahanap tayo ng alternative sources. But in any case, na hindi matuloy yung agreement, ano po yung contingency plan? Siyempre, unang-una, magdasal tayo na magkaroon na ng agreement sila at Walang problema sa pagdarasal, ante. Pero sabihin mo sa amo mo, kung sakali magdarasal siya, siguraduhin niya, di siya nakabatak ha. Baka nakabatak siya habang nagdarasal. Nakabatak ng full buron. Nakasinghot. Ganon. magkaroon ng pagkakasundo. Kapag hindi po kasi agad nagkasundo at hindi natapos itong sigalot sa Middle East, malaki po talaga itong magiging epekto. Pero muli, tinanong natin dyan si Secretary Sharon Garin at ito ang kanyang sinabi. And I quote, "We are stocking up and now in dialogue with other countries like India, Argentina, Canada, and other countries that do not rely on Middle East for their petroleum." End of quote. Pero of course, nandyan pa rin yung fear na baka maapektuhan yung supply natin. So to calm the people, how far are we from energy lockdown? Kasi nabibring up din yung mga historical happenings back in 1970s when there were shortage na nagkaroon ng fuel rationing, nagkaroon ng carless days. How far are we from that? And what's the worst case scenario that the government is now preparing? Sa ngayon, ito po talaga yung pinaghahandaan ng Pangulo, pinaghahandaan ng administrasyon. Kaya ayaw po nating mapunta doon sa worst case scenario. So kaya nga ngayon po, sa pagtutulungan na rin po ng lahat ng ahensya ng gobyerno, especially DOE and DFA, na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto at magtuloy-tuloy po para po sa ating mga kababayan. Iyan. So you don't see energy lockdown anytime soon? Malayo pa yon. Sa ngayon po, as we speak, wala po tayo nakikita. Nako po, yari na naman tayo dyan. Yan ang problema sa iyo, ante. No? Wala. O, sabi mo, walang crisis, walang ganito. Remind lang kita, ante ha. Naglalakad na yung ating mga kababayan yung mga panahon na to. As we speak. Thank you, Yusek. Salamat po. Ana Bajo, GMA News Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Bayan President Renato Reyes has questioned if the president is exempted from the anti-EPAL policy during cash assistance distribution kasi sa isang payout po sa Quezon City, meron pong tarpaulin at ang nakalagay ay ang nakalagay dun sa tarpaulin ay serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbabawal daw po ito under GAA. Una-una sa ating mga kababayan. Ang Paliwanag. nung nakita po ni Pangulong Marcos Jr. isang tarpaulin na meron siyang larawan, yun po ay iniutos niyang tanggalin ang kanyang larawan. Kaya wala na po Bakit naman? Kailang niya. Ano naman kayo. ante? Binigyan niya po ito, kinall out niya po ang
DSWD. Bakit hindi ipinablicize? Di ba wala namang problema, mahilig naman sa publicity stunt yung amo mong bangag, di ba? Okay lang naman yun. Pinapakita siya na dahil anti-epal to, magsilbi siya ng halimbawa, itong gagawin na to ng Pangulong Marcos Jr. At tingnan nyo naman, anti-epal provision sa 2026 ka. Susundin natin yan. Sino man ang naglagay niyan, kasuhan. Di ba? Kaso, manggagaling pa sa anti-clear naman. Meron po kasi man nangyayari. Kapag ka po hindi nakikita ang Pangulo at karamihan ay halimbawa ay nasa meeting lamang siya sa Malacanang, kapag hindi nakikita sa labas, ang sasabihin ng iba, nasaan ang Pangulo? Kapag naman nakikitang madalas at nakikita na gumaganap sa kanyang mga programa, ang sasabihin ng iba, namumuliti ka. At ngayon, marami nagsasabi, walang ginagawa ang Pangulo. Pero ngayon, ipinapaalam sa taong bayan kung ano ang proyekto ng Pangulo. Ano? Ang sasabihin naman nila, paepal. So di natin alam ano ba ang nais ng mga taong ito. Wala namang ganun, ante. Wala kami sinasabing na sinungaling ka naman. Sinasabi lang natin dito yung tama. Diba? Kaso ang problema, ang ginagawa ng amo mo puro mali. Nasa krisis tayo, tapos ang inaatupag niya pagpunta sa Amerika ay UN. Nasa krisis tayo, ang ginagawa ng mga kaalyado niya sa House of Representatives ay impeachment. Diba? Kahit sinong grade 3 ang ating tanungin, may problema sa amo mo, ante. Diba? Mantakin mo, ang hirap nito. Ang laki ng pondo mo dyan sa studio mo na yan. Nagpatawag ka ng GMA, ABS, News 5, Rappler, Tribune, di ba? CNN, ang dami wala na pala CNN, di ba? Tapos babalagbag lang sa'yo si PH Update, aray ko. Sasagot lang sa'yo isang hamak na vlogger lamang sa social media. I-share niyo itong video na to para makaabot dito sa lugar na to. So muli, ayaw ng Pangulo ng paepal. Pero ma'am, meron din po kaya tayong reminder sa mga LGUs. Kasi si President din naman po yung nag-push nito nung pinirmahan niya yung GAA last time na, yun nga, anti-epal policy. Yes. Meron na lang pong reminder. Alam nila, ngayon po, nadidinig nila, bawal ang epal. Thank you, ma'am. Salamat po. Ivy Reyes Billionario. Hi, Yusek. Good afternoon. DSWD Secretary Rex Gatchalian said in one coverage that they're under the understanding that the president is not covered by the anti-epal provision in the GAA. Your comment po. Okay. Tinanong ko na rin po dyan sa Secretary Rex. At ito po yung sabi niya. DSWD thought the president was exempted. But when our attention was called, we addressed it immediately. So alam niya po. Okay, So, hindi po siya exempted. Confirming po. hindi po siya exempted. Pero tandaan po natin na dapat din pong malaman ng taong bayan bilang presidente na ito ang kanyang proyekto. Epal yun. Epal yun, ante. Kahit paano natin pagbalik ta rin, kaipalan yun. Tandaan mo, hindi mo kailangan ipagduldulan sa harap ng mga Pilipino na may ginagawa kang proyekto. Mararamdaman yan, makikita yan, at ang mga ordinaryong Pilipino, sila mismo ang magsasabi niyan. Para malaman ng taong bayan, assurance na ang Pangulo ay nandito para sa ating lahat. Yusek, follow-up na lang po on the messaging of the palace. The admin already declared the country under a national energy emergency. Sinabi din po ng Pangulo na mahirap talaga o out of the government's control yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. But Malacanang isn't calling it a crisis. So may krisis po ba o wala para sa palasyo? Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe. Sabi niya po, Tinanong ulit si Ante. Allergic si Ante dyan sa mga tanong na yan. Huwag niyo siyang tatanungin dyan sa
crisis na ayaw niya naririnig. Itin po natin. Oh. Malinaw ang salitang ginamit natin. Energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. So, ang sabi din po niya na there's nothing to be panic about. Gumagawa po ng trabaho ang gobyerno, ang Pangulo. Ang pagsasagawa po ng Executive 110 ay para po hindi tayo makarating sa tinatawag na krisis. Kaya po hanggang ngayon, patuloy na nagtatrabaho ang lahat ng parte ng gobyerno para po ang lahat ng maaaring ibigay na tulong, maaaring ibigay na proyekto para maibsan ang impact nitong krisis sa Middle East ay gagawin po. Basta po ito'y naaayon din sa batas. Salamat po. Huli pong katanungan, Julie Bay sa 1PH. Yusek, sinabi po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na tataas yung presyo ng ilang produkto sa ilang supermarkets. Included daw po yung noodles, canned goods at saka tubig. Ano po yung susunod na hakbang ng palasyo? Kasi recently sinabi nga ng Pangulo yung assurance po na hindi tataas or hindi magtataas ng presyo yung mga supermarkets and manufacturers. Opo, kinausap din po natin kanina lamang po si Secretary Chris Roque ng DTI. At ayon po sa kanya, siya na po ang bibigay sa inyo ng mensahe patungkol dyan. Yan. Pero makikipag-usap daw po ba si Secretary Roque sa mga manufacturers tungkol dito? Si Secretary Chris Roque na po ang inyong tanungin dahil yan po ang ibinigay niya sa akin na mensahe. Na siya na lamang po ang magbibigay ng mensahe patungkol po dito. Pero meron po siyang mensahe. So, just ask Secretary Chris Roque. Marami pong salamat. Huli pong huling katanungan, Yusek. Maraming salamat. Ayun na nga mga kababayan, yun na ang huling katanungan ni Auntie Claire. Di na ho natin mapapasadahan yung interview nitong si Atty. Trixie Cruz Angeles dito sa video na to. Sunod na lang ho natin yun. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Siyempre, ito birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Happy birthday, PRRD. Mabuhay ka. Good health. Long life. Maraming salamat ho. Alin natin Pilipinas.